Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Martes na at kaya nandito na si Among Jean at Tita Shirley. Ako po si Karen para po sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM, isang programa ng Komisyon Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. At magandang tanghali po rin sa inyong lahat. Ito po si Shirley. At ito naman po si Among Jean, ang inyong kakwentuhan uli para sa linggong ito. Ngayong araw, Among, may kukwento tayo, di ba? Lahat naman kaya kwentuhang Katoliko eh. Ala, Araw-araw yun. nasemplang ako ng Tita Shirley. Siyempre, kwentuhan yan. Dahil Opo. lahat tayo, may may sinahandang kwento. Pero hindi lang maski anong kwento, no? Of Siyempre, course. kwento ng pananampalataya. Oh yes, yung santo for today, the saint for today. Ang santong negro ng mundo. Yan kasi last week sabi nyo kamukha ni Father Mario Ramos. Monsignor Mario Ramos. at kung ano-ano yung kinukwento natin tungkol kay San Martin de Porres. Pero ngayon yung kaarawan niya sa langit, birthday in heaven. Ngayon yung kanyang kapistahan. Yes. At, Among, kanina sa misa ninyo, kinuwento na po niyo si San Martin, di ba? Hindi masyado. Yung mga kinuwento ko lang kanina, mga salient points lang. But nag-focus ako kasi sa Ebanghelyo. Although, meron kasi tayong larawan ni San Martin doon, no? Doon sa katedral. Dati, yung larawan na yon ay yung larawan lang yung classic na may hawak siyang walis, no? Simbolo ng kanyang kapangyarihan. yung kanyang service, the symbol of his kind of life that he spent sa kanyang kongregasyon bilang isang Dominican lay brother. Ayun. Tapos ngayon may aso na, may pusa, may daga na rin. Kinumpleto yung barkadahan ng kanyang mga alaga. Oo nga, kaya po si San Martin parang sa aking yung imagery, no, sa aking isip, si San Martin laging katambal si San Francisco yung De Assis? Pero sa akin lang yun, Among, hindi yun. Yung kasing bakit siya may yun nga kanina nga pabiro ko sinabi, meron ho siyang hawak na walis, no? Hindi ho niya sinasakyan niya ako kasi Katatapos ng Halloween. Katapos ng Halloween. Yung po'y kasi yung trabaho niya, manual work, no? Menial job. Domestic ang kanyang trabaho. Siya yung taga-walis, taga-linis, taga-ayos ng kusina, nagluluto pa kung minsan, yung mga labada, siya nagbabantay. Katulad po ng trabaho, at hindi naman siya nag-iisa, may mga kasama siya mga brothers na katulad niya. Kaya si San Martin ay bilang isang Dominikano ay hindi po nagpare. Yun. Siya ay brother. Kaya yung habit po niya, kung titignan ninyo, yung scapular niya, yung mahabang tela sa harapan nakasabit sa harapan niya, ay itim. Hindi katulad nila Santo Domingo, Santo Tomas, nila San Vicente Ferrer, no? Yung mga pawang mga pare, kaya sila ay nakasuot ng scapular na puti. Kapag itim, ibig sabihin hindi po siya pare dahil siya ay isang professed lay brother. Hindi po sila na-ordinahan. Hindi sila nakakapag-celebrate ng mga sacraments. So, ang trabaho po nila ay yung trabahong pangkaraniwan, no? Pero napakahalaga. Biruin mo, sila yung in charge sa kusina. Sila yung in charge sa mga nag-aayos ng mga libraries, nag-aayos ng kanilang convent, no? Sa maintenance. Yan ang trabaho nila. Tagapag-ayos. Oo. Yan po siguro yung pero Among, 'di ba, sa mga kumbento ngayon at seminaryo, may ganin pa rin po, 'di ba?
Yung mga Oo, yung mainlay. mga bursar, no, yung mga tinatawag bursar or yung mga procurators, malimit, yun ang trabaho nila. Pero ngayon, maski yung trabaho yun, napupunta ko minsan sa pare. Oo, ang tagal kong procurator sa seminaryo namin. Parang ano yan, mayordomo. Oo. Yun. Mayordomo. You oversee you oversee yung nangyayari. Ngayon, bakit may pusa? May Daga. may daga. May Yung iyon. alam ko yung sa daga. Hmm? Eh, siyempre, pag nasa kusina ka, no, sino yung mga kasama mong tagakain doon na yung mga pusa, no? They finish off what is left over. Yung daga, there is parang apocryphal story ito sa kanya. Mhm. Di ba yung labada? Mm. Yung mga labada ng mga damit ng mga monghe, ng mga praile, inangat-ngat ng mga daga, Aha. nasisira, siguro mice infested yung convent nila. Kahit dalawa lang among Oo. magngangat-ngat pa rin. Nangangat-ngat yung mga habits nila. Siya ang in charge sa pagsusulsi, siguro, si San Martin, no? Siya ang in charge sa mga gamit nila. So, Minister ka, nagka-problema siya. So, you know what he did? Yun, kinausap niya yung mga daga. By the grace of God, pinaniwalaan siya sa mga daga. Sabi niya, Nakinig. according to the apocryphal, I will take care of your food. Hindi namin kayo sasaktan. In fact, we will, para bang, yun, yung mga pusa, hindi rin nila kayo hahabulin. Aba. I will talk to the cats. Basta wag na kayong mamerwisyo. And it says that all throughout his lifetime sa convent, wala nang nginat-ngat Nginat-ngat. ang mga daga. Ewan ko nung pagkamatay siguro ng San Martin, ayun. Nangat-ngat na tuloy. Kaya yun po yung dahilan bakit sa aking isip, yung imagery, laging katambal niya si San Francisco eh. Kaya actually, may dalawang pusa nga ako nun. Yung isa si Martin, yung isa si Kiko. Kasi, Hala ka. Mga Kasi- banal na pusa yan. oo naman namang masunurin. Sinusunod si Mami pag sinabing, bumaba ka sa mesa, bawal ka Oo. dyan. Alam mo, may similar May affinity, story yan. opo. Pag ako naman, pag kala ko kanina, may sasabihin ka, naiisip mo si San Martin, naalala mo yung isa naman. Mhm. Ako kasi nasa isip ko, pag sinabi ko si San Martin de Porres, yung kanyang not better half, yung woman Best friend. counterpart niya, si Santa Rosa Yes, Santa Rosa de Lima. de Lima. Kasi kamukha din niya, third order, Dominican din yon, third order. At may similar story din si Santa Rosa kasi may sa mga lamok. Aha. Pag Mga nagdarasal, santong to, oh. oo. Pwedeng patron saint ng mga pest control. Oh, yeah, pwede. O nga, tita. Hindi, kasi at least yung pest control pinapatay nila. Na-exterminate. Na-exterminate. Ito, hindi, pinapakiusapan nila. Si Santa Rosa kasi, nung nilalamok siya, kinakagat siya ng mga lamok tuwing nagdarasal doon sa garden niya. South Oh. America pa man din yan. Right. Malamok nga. Katulad ni San Martin, kinausap niya yung mga lamok. Pinakinggan siya. O yun, hindi na siya kinagat. Basta pangako niya, hindi ko kayo sasaktan. Walang mananakit sa inyo. So, wag niyo din kaming sasaktan. Tita, kapag banal ka nga naman, no? Talagang, in Kapampangan, pamintuanda ka, yan ding, ding insektos, sampo pang, nanong animals. Pakisab yan. Pakisabyan la. O nga naman, kasi creatures of our God and King nga naman yung mga Yes. yan. At maari They can listen. maari din silang makinig sa atin. We can live harmoniously. At yan yung, Siyempre dapat pakinggan tayo because we are the stewards, the head stewards of creation. They've been placed under us. That's why you can train animals eh. alright. At May nakita ko sa Facebook. Mm. yung isang kambing pinatungtong ba naman sa 2.5 inches na parang peg, toring maliit. No, it's about 1 meter high. Yung all 4 feet ng kambing. Alam mo naman ng mga kambing magaling sa balance. No? Opo. Yun, naturuan niyang tumayo yung kambing na noon 4 feet. Natuturuan mong may natuturuan nilang magnakaw yung mga unggoy, di ba? Di sa Malaysia, Opo.
Yung Kung mga ano-ano yung ninanakaw. yung mga kambing mga kambing maunggoy tinuturuan nilang managtal ng buko. Mamitas. Mamitas ng puno ng buko. Oh. Harvester. Hey, eto si San Martin, ano naman among, di ba, yun, kung napapakiusapan po niya yung mga kulisap at yung mga insekto, yung mga daga, mga pusa, siguro naman yung mga tao, mas lalo niyang nakakausap ng maayos. At Indeed. ang dami niyang nagawa na yung pakikiusap niya, umaayos yung sitwasyon. Remember, during yung panahong nabubuhay po siya, di ba? Ano yan mga mala-outcast yung tingin sa mga sa uri mga niya. vermins, yung mga katulad niya. Mga mulato. Medyo walang kwenta yung tingin nung panahong yun. Mababa yung tingin sa kanila. Pero may mga ginawa po siya na pinatunayang hindi siya mababang uri. Siyempre. At mamaya, ikukwento natin yan sa ating mga listeners. Kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, kayo ba ay may debosyon kay San Martin de Porres? Siya ba ay naririnig ninyong kinukwento ng inyong mga lola, ng inyong mga nanay nung kayo'y bata pa, pero hindi ninyo alam kung sino talaga siya? Maari po tayong mag-text sa mga numbers na ito. Sa Smart po, 0918-351-8282. Sa Globe, 0917-363-3738. At sa Sun, 0923-231-4124. Mag-text lamang po kayo habang tayo ay nakikinig sa isang magandang tugtugin. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon, butihin siya, kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon,
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin, syempre, sa 91.9 Bright FM. Among, Yes. may gigreet po kayo? Oo. Isang Martin de Porres din ngayon. Bakit? Sino? Binabati po natin ang ating kaibigan, si J.D. Welder. Mhm. Nagse-celebrate siya ng kanyang birthday ngayon. Ay, happy birthday, J.D. Welder. Hindi na ako Happy nagtataka. Bakit? Kasing kulay niya, si San Martin. Ganun ba yung kulay ni... Oo. Hindi nga lang kulot. Ay, kulot din yata siya, no? Si J.D. Happy birthday, Joe! Ay, padala ng 3 pirasong cake. Pang... Di cake, tornilyo ang padadala sa iyo. Pwede bang gawin gigutan na rin to? Tahimik siya. Hindi ko siya masyadong naririnig ngayon. Sana baka naririnig mo itong aming pagbati sa iyo. O munting San Martin, dakilang negro ng mundo. Ikaw na aming kaibigan, si J.D. Welder. Baka Ano- naman nagbabakasyon grande sa kanyang birthday. Tuloy-tuloy ang weekend. Huwag sana, makinig muna. Magdasal ka sa iyong santo, no? Ay, May naku. tanong dito, Amo. Totoo po ba na si San Martin ay minsan nang nakarating sa Pilipinas? Nabasa ko po kasi sa talambuhay niya sa isang libro. Ayun. Yun. Yung... Hindi po talagang, hindi natin pwedeng sabihin na mismong si San Martin, pero ang kanyang, may kakayahan po siya na pinagkaloob ng Diyos na napabalita na siya nakikita, no, sa mga iba't ibang lugar. At sama na nga dyan ang Pilipinas. In fact, although he never left Lima in Peru where he was born and where he died, there were authenticated cases of his having personally assisted those in sickness and distress in Mexico, Algiers, no, sa North Africa ito, France, the Philippines, China, and Japan. Wow. So, palagay ko yung Interesting. walis nga niyang yun, nasasakyan Sinasakyan. niya yata ni San Martin yun. Eh, paalala kasi, Among... By location. Yan, katulad yan ni Padre Pio. Padre Pio. medyo pahapyaw na history, no? Nung panahong yan, bagong mission area yung Pilipinas, di po Yes, ba? oo. So, yung mga nandito, nauna syempre yung mga Agustino. Oo. Pero sumunod yung mga Dominicans eh. Oo, kasama na ni Legazpi no, nung dumating sila. So, pag abot dito, siguro may ka-community siya na Yes. nandito sa Ah, Pilipinas galing. na. Siguro, di ba sabi nga po nila, Among, kapag may taong marunong mag-bilocate, o kaya, hindi pala marunong, yung kaya, may kakayanang mag-bilocate, parang si Padre Pio. Yeah. Kapag yung isip mo nandun sa tao o sa lugar na yon, kung minsan nakikita ka nila doon eh. Oo. Totoo yun. O siguro kaibigan niya yon, yung Dominican na nandito sa Pilipinas, naiisip siguro niya. Nadala nila yung mga... remember, he was already called the saint, no? Buhay pa yan eh. Opo. Alam mo, nung mamatay si San Martin, lahat mga viceroys, mga government officials, no? Dumating kasi he became so well known while he was still alive. Parang, ala Madre Teresa ba? Ang una niyang trabaho, di ba? Nakipagtrabaho yan nung 12 years old pa lang siya Opo. sa bilangguan. Ayan. Nag-apprentice siya sa isang doktor. Kaya sa panggagaling, magaling siya. Siguro, Yes. natuto din Na-train. yan ng art ng medical Pwede. science, no? Eh, Among, di ba nun, kasi barber surgeon Right. nung unang panahon. Ay, ano? Herbalist, no? Opo. Yeah. Pasadahan natin ng konti yung buhay niya. Siya ay pinanganak nung December 9th, 1579 sa Lima, Peru. Siya pala illegitimate. Anong ibig sabihin nun? Hindi kasal. Yung kanyang, Pangit yung amano, yung salita, bastardo. siya ay illegitimate na son o anak ng isang Espanyol o Kastila na gentleman na lalaki Yes. at isang alipin, freed slave daw. Malaya na. Freed Malaya. slave na siya. Eh kaya lang nung panahon yun, kahit pinalaya ka, Sa kulay mo pa lang. kulay mo ano? pa lang, tapos alam na dati kang alipin, Nakatatak, no? oo, markado ka na, Markado. Ang nanay po niya isang negra, no? Mhm. Oh, with all due respect, that is the best term to Opo. refer to her. She was black. Oh, bata pa lang daw siya, abandonado na sila ng kanyang ama. So, yung kanyang nanay at yung kanyang nakakabatang kapatid na babae ay talagang namuhay sila in poverty o nahirapan sila sa pamumuhay.
So 2 taon lang yung pag-aaral pala niya. Tapos pinag-apprentice na siya ng kanyang ina sa isang barber na surgeon. Nung unang panahon kasi, yung surgery ngayon, medical doctor dapat Nung unang panahon yung barber, surgeon na rin. So, siguro tita, no, tagatanggal ng mga, yung mga tumutubo, warts o kung barber na, surgeon pa. So, habang lumalaki daw si San Martin o si Martin nung panahong yon, nakaranas siya ng ridicule o tinutuya siya. Kasi half-breed mixed race. Di Mixed tulad race. ngayon, tita, di ba? Kahit mga half-breed tayo. Mestiza ang tawag. Tama. Sus. Amang. Dalawa kaming kasama nyo. Huwag kayong outnumbered kayo dito. Ayan. Bilib naman ako, no? Oy, Mga mestizo ang tawag. Yun. speaking of mestizo and mulatto, may dalawa, may difference yan eh. Ang mestizo is half maputi at saka isang Indio. Tandaan niyo yan. Kaya ako mestizo eh. O ang mulatto ay isang puti at saka isang itim. Nung panahong yun naman, Among, basta half-breed, Oo, diba? half-breed. Basta iba yung kulay mo. Kayo mga half-breed talaga. Pero iba na ngayon eh. Hindi na kami tinutuya ngayon, di ba, tita? Oo. Ngayon, pag nalahian yung anak mo, huy, exotic, ganun pa yung sabi. Nung panahon ni San Martin, kulang na lang, hindi ka siguro murahin. Naalala ko yung nangangarap na magkaroon ng mistisang anak. Sobrang pangit. Ilan mo yun? Kung sino yun? No? Si Bakekang? Para daw pagkakakitaan. Ang daming, may Bakekang syndrome ngayon. Kasi sino yung mga sumisikat na mga artista? Half-breed. Mga half-breed, mga mistiso, mga magaganda, matatangos ang ilong, blue eyes, brown eyes. Kung ano-anong eyes. Kaya ngayon ang daming nananaginip. Pangit man sabihin, Bakekang syndrome ang tawag doon. Lahat magka-boyfriend lang sila ng Arabo, German, basta puti malahian lang sila. Okay na dahil puhunan nila yung anak nila. Oo nga. Uy, nangyayari yan, no? Hindi ko nilalahat, pero ang dami kong kaya nga yun, may kilala nga ako eh. Among, may kilala ka ba? Na ano ka ko? Puti. Para naman dog na yung never mind. Hindi na ako hihirit. Kaya nga, pangit nga sabihin, pero it happens, no? It is Pero happening. yes, I suppose. Pero yun nga, so mixed breed, as if naman kasalanan ng bata na pinanganak siya sa mundo. Talagang tinutuya at ina-outcast. At nung panahong yon, lahat ng mga descendants o lahat ng salinlahi ng mga Africans or Indians hindi pala maaaring tinatanggap. maging member na religious orders. Yes. Ang saklap naman nun, Among, kahit may bukasyon. Yes. Kaya hanggang lay brother lang siya. Ayun. Hindi ko nabanggit kanina yan dahil ayokong pisipin nila. Pero nangyayari yan. Pero ayun, sumubok naman po siya, di ba, Tita Shirley? Kahit hindi pwede, sabi niya, magvo-volunteer na lang siya sa mga Dominicans. Yung pagvo-volunteer niya, maglilinis, yung gagawin lahat ng Minion, yung pinakamababa. Oo. Lahat matanggap lang siya. Trabahong mano-mano. Mano-mano. Yun, gagawin niya. And in return, bilang kapalit, pinagsuot naman siya ng habit at tumira naman siya sa loob ng community. Pero hanggang third order, oblate, and then naging lay brother lang siya. So pag abot niya ng 15 years old, humingi siya ng permiso. Remember, batang-bata pa siya nung nagsimula. Pag abot niya ng 15, umabot na siya dun sa convent. Humingi naman siya ng permiso. So, tinanggap siya bilang muchacho, servant boy. Right. Pero, he eventually moved up daw, Among, to the church officer in charge of distributing money. So, siya na yung, anong tawag dun? Yung Bursar. Taga-bursa. Ano naman? Taga-bursa. Uy, nakabulsa naman talaga sa kanya dahil pamimili. Kailangan niyang ilabas din ng bulsa. Hindi yung bursa sa ano yan. No? Opo. Sa gobyerno, baliktad yun. And through time, habang nakikita siguro yung kanyang taglay na talents at siya ay pinagkatiwalaan sa pagbabarbero, tapos Yes. infirmarian din pala siya. Tsaka malakas ang loob niya.
Nilalapitan niya yung mga conquistadores, mga puti. Yung mga puti. Kasi siguro, dala na din niya yung, I'm sure he knows, oy, may dugo din ako sa inyo, mas ganyan sabihin niyo, no? Tatay ko'y Tama. katulad niyo, no? No matter how you look down on me, sa kanya naman, he looks up at himself kasi Yun meron yung siyang gusto ko dugong sa kanya. Kastila, no? Dugong puti. Mhm. Kaya nahihingan niya. Mhm. And one of the many things that was so wonderful about him, hindi siya nauubusan ng pinamimigay niya. Yung dinidistribute niya mga goods, Oo. hindi siya nauubusan. Siguro meron din siyang sosyo yan sa A&A grocery. No? Parang grocery siya eh. Supermarket. Ginawa. Pero yun talaga yung trabaho niya. Pag ano ka, And he was well appreciated, no? opo, at Among, through time, no, talagang umabot sa healing yung kanyang Yes. panggagamot, yung kanyang Siguro trabaho. nagsimula yun dahil nag-apprentice siya sa isang doktor, di ba? Opo. Nakita niya siguro yung the art of healing. So, I'm sure he was able, I think he was exercising some, magbigay ng herb. Pero dahil dala na rin ng pananampalataya niya, nakakapagpagaling talaga siya. Mhm. Even with just the sign of the cross on the forehead. Mm. So, ang galing naman niya. Pero kahit ganun daw, Among, hindi lahat na, after 8 years yata, pinag-take ng vows, o ano yung nakapasok na siya bilang third order. Perpetual vow siya. Pero hindi lahat ng mga Dominicans open-minded. Sa So, kanya. may mga tinutuya pa rin siya. Kasi, una, yung kulay niya, no? Mm-mm. Tapos, pangalawa, hindi siya, bastardo siya. Oo. O, di, Pero alam double mo, trouble nga. Siya mismo, he had a good sense of humor. At the same time, indicative ng kanyang self-confidence. Mhm. Ang tawag niya sa sarili niya, and he wanted always to be called the little mulatto. Mm. El pequeño, el mulato pequeño. El chiquito El pequeño. Chiquito cute naman. Kasi cute Mulato, naman. chiquito mulato pala. Mhm. At Among, Negrito, parang maliit na negro, negrito. maliit Oo. na negro. Oh. That's how he wanted himself to even to be addressed, no? And he never, hindi niya kinahiya. Opo, wala siyang problema sa Mm. ganon. At nung na siya, Among, 24 years old, edi habang tumatagal, di ba? Nandun pa rin siya Yes. sa kumbento. Oo. And then, he was given charge o siya na yung in charge ng infirmary hanggang mamatay na po pala siya yun. Kumbaga, Yes. may forever. Forever. Tita Shirley, di ba, may forever assignment na daw siya. Yes. Ang galing-galing naman ng ating santong yan. Kasi, hindi ka naman pagkakatiwalaan ng ganong klaseng trabaho kung hindi ka maayos, kung walang tiwala sa iyo o hindi ka magaling. Hindi po ba? Kasi, ano nga ba naman? Buhay lang ng tao yun. Yes. Kung pinakain mo sila ng bawal, di mapapadali yung kanilang buhay. Uy, may relic ako ni San Martin. Mhm. Di ba nakwento ko na sa inyo noon na nung maliit ako, nagka-primary complex ako. Opo. Had to stop school, no? And then bordering, mayroon pang condition na parang pre-leukemia. Primary. Mhm. Oh, pre-leukemia syndrome. Pinagdebosyon ako sa nanay ko because in those years, sumisikat si San Martin. Mm. Andun pa sa akin yung maliit kong San Martin de Porres. Maski basag na yung kaliwang pisngi, pero nasa akin pa. Kaya ako may debosyon dyan. No? Mhm. Kaya yung misa ko kanina, maski mainit, naka-Dominican habit ako kanina. Uy, syempre, no? Siyempre. Ano yung relic mo, Among? Second class? First class First relic. class. Aba. Dala-dala ko Wow. yun. Ano yun? Buhok? Ha? Buhok. Kasi barbero. Kulot. Barbero. Actually, sa museum yun. Dinonate na ninyo. Nasa museum yun. Dinonate mo sa sarili. Oh, Tapos dinonate sa sabi ko, sarili. naayos ko kasi yung mga relics na yun. Aba, Among, at yung ating santong yan, di ba, hanggang mamatay. Kasi pagkatapos nun, hindi naman mapayapa yung pinagdaanan niya. Mm-mm. Pagkatapos niyang maging infirmarian, nagkaroon ng peste. Nagkaroon ng So, di nagkasakit din siya. Tapos nagkasakit din siya. Ay, umabot pa siya sa puntong nagka-epidemya, di ba? Yung Right. lima. Mhm. Tapos, 60 friars daw were sick. Sus, Mm-mm. Mario, sick. So he had to take care of them.
Among 3 lang, maloloka ako. Doon yung may apocryphal pa nga na. Doon siya nakikitang malimit. Ay, hindi pala apocryphal, no? Mga testaments yan. Yung isang apocryphal pa. Yung ito, yung malimit nakikita siya noon, yung when he was so haggard and tired, kasi he had to take care not only of the friars, but yung pang iba pang may sakit. Malimit nakikita siya, nung mismo mga pasyente, may katulong siya. May katulong May siyang mga anghel. assistant anghel. Oo. Mm. May katulong siyang anghel. Siguro, baka yung may sakit kamo nagdidelirio. No? Pwedeng O, sabihin nakikita. yun. Ba't lahat sila nagdidelirio? Oo nga, Isa hindi yung lang. nakikita. No? At saka hindi lang po yun, Among, yung mismong documented, di ba? Mm-mm. Kasi naka-lock daw. Syempre nga naman, kailangan paghihiwalayin mo yung may sakit sa mga walang sakit. Yeah. Yung problema, sino yung gagamot o sino yung mangangalaga dun sa mga may sakit? Yes. So, di syempre yung mga walang sakit. Sa lock doors, dumadaan daw siya. Parang walang nakaslak. Dire-diretso lang siya. Para siyang At Casper. yun nga, nakikita nila yung assistant niya Casper. na anghel. Ang sarap siguro nun. Ano? May assistant kang anghel. Imagine, no? Imagine mo yung, oy, lipad ka nga doon. Kunin mo yung ano. Pakikuha na, iwan ko yung gunting. Oh, Kunin. nasan ba yon Saint Martin, sabi nung angel, doon sa kabilang tore, naiwan ko doon ng simbahan. O, lupad ka muna, ayan, buksan mo bintana doon. Yung mga ganun. Ay, nako. Imagination. So, kaya buhay pa siya, Among. Talagang ginugunita na o alam na siya ay santo. Kasi Yes, he sino was namang already normal considered. na regular person ba naman yung makakagawa Sabi niya? nung historical account, nung daw mamatay siya at si Shirley, no? The whole city of Lima mourned. I'm sure. Was in mourning. I'm sure. Oo, kasi kilala siya, lalabas yan sa daan, papupunta na doon sa mga conquistadores na mga hihingi na siya ng mga Magsosolicit. magsosolicit. Tapos, meron siyang mga corners in the city where he will meet with these people na binibigyan Mga niya. Meron siyang mga designated places. Yun din yung sinasabi nilang, ba't nandun si San Martin nagdi-distribute doon sa may harapan ng simbahan? Kanina kausap natin nandun siya sa may Ayun. palengke. Alam na. Alam na yun. Yung katawan nga daw niya, Among, di ba, nung namatay po siya, talagang lahat ng tao, pumipilas ng Part. habit niya. Oo. Yes. Kasi, ililibing na siya. So, 3 habits daw yung nakuha. Nakuha. Kasi Alam lahat mo. na lang gusto ng... At si San Martin, di ba, kaibigan po siya ni San Juan Macias. San Juan ni Macias, oo. Santa Rosa. Isa ding, Santa Rosa, isa ding de Lima. contemporary niya. Imagine, mga best friend mo, mga santo din. Oo. Parang, Birds of the same feather. Ang Biruin mo. galing. Mga 50 years from now, may pag-uusapan mga santo ng kwentuhang Katoliko. Ay, Sa bigla. Eugenio, Santa Karen, Santa Shirley. Ayan. Nangarap si Among. Ayan Hindi yung lang ang nagka-delirio, Hellcam. tito. Oo. Pero, Among, Nako. alala ko tuloy. May connected dito sa ating kwento eh. Yung ginawa ni San Martin, yung sabi nga ninyo, siya ay mulato, maitim. Mm-mm. Pero napupuntahan niya yung mga Conquistador. conquistador, yung mga mapuputi. Di ba yung intention ng Santo Papa sa buwan na ito, yung something like that yung dialogue. Diba, Yes. every month may special Intention. intentions po yung ating Santo Papa. Oo. Medyo mabibitin tayo kung tatalakayin natin ngayon yan kung ano yung mga intentions na yan at bakit may intention. Ano ba yung kailangan bang ipagdasal at sino yung nagdadasal. Pero sa ngayon, Among, yung pang November kasi para maihanda na po ng Opo. ating mga... Sa totoo lang po kasi ang Santo Papa may monthly intentions yan. No? It has been, I think the tradition started all since the time yata ni Pope Leo the 13th, no? Mhm. Or even before. Parang lumang-luma na Oo, yan, Among. yung mga may pinapadasal kasi 'di ba lahat naman tayo sa lahat nating mga misa pinagdarasal ang Santo Papa, no? Oo. Lalo na doon sa new rite natin binabanggit ang pangalan ng Papa. So, yun din ang nagbigay daan na ang Papa din imbes na simple lang na ipagdasal niyo ako, ipagdasal ninyo, malaman ninyo ano yung gusto kong ipagdasal ninyo para sa akin. Of course, we pray for him for a long life, for a better ministry. Pero siya din, ini-entrust niya sa atin
bilang community, yun din kanyang mga intentions. Lalo na, kung member po kayo ng Apostleship of Prayer, ng Apostolado, ng Panalangin, no? Among member ako niya. Apostolado ng Panalangin pala. Ay, ninabanggit po yan, sinasabi yan. And we should know, that's why there is a prayer, no? Yung prayer of dedication to and I offer this for all the intentions of the Holy Father for this month. Minsan di mo man alam mo. O yun nga. Ayun But nga. you need to know them, no? Opo. Maganda ring masabi din yun. Parang magiging blind item na kumbaga o nagiging blind obedience pag sinabi mong special intention of the Holy Yes. Father for this month. Tapos hindi mo nga alam kung ano. Yung parang ngayong November, Among, ang ganda eh. Sabi niya yung dalawa yan kasi usually, di ba? May universal, ibig sabihin, pangkalahatan. Tapos merong for evangelization or for missionaries. Yung una, for dialogue daw, Among, that we may be open to personal encounter and dialogue with all, even those whose convictions differ from our us. own. Hala, anong ibig sabihin yan? At paano yan connected dun sa pinaggagawa ni San Martin de Porres? Yung nakakatuwa sa kanya, yun nga, alam niyang tinutuya siya. Siyempre, pag tinutuya ka, ibig sabihin, hindi ka nila like in today's language. Yes. Hindi ka nila type. Di ba, tita? Oo. Totoo yun. May nag-enjoy. Sabi niya, Among and mga sisters, ngayon ko pa mukuha balo na San Martin de Porres, Mami Pia at maglinis siya naman. Balo ko na kaya ko pasaw kanyan. May Ray Caligua. Si Brother Ray, sa San Matias yan. May kamali ka naman natang may kasaling washing machine dyan. Pambabae yata yung asali mo. Ay, panlalaki yata yung asali mo. May ganun ba? Stanges yun ang yung nabili ko among o tikang Mami Pi, panlalaki yung nabili kong washing machine, sabi. Gender, ano na pala, gender specific na pala yung mga washing machine. Meron ding text dito, yung anak ni Lules, friend ko, si Pat. Ay, Patricia. Si Patricia. Ang alam daw niya, ito nag-contribute siya ng knowledge niya kay San Martin de Porres. Yun daw building nila sa UST, San Martin de Porres ang pangalan. Pat, itanong mo, baka mamaya nagbabilocate pa hanggang ngayon sa langit tsaka sa US. Hi, Pat. Enjoy your vacation. And hello kay, Isabel Pretty. Oo, nga younger pala. sister ni... Nananalo ng ano ba yung napanalunan niya? Singing contest. Aba, mana kay Patty. Si Patricia Oo. kumakanta din. Yung dalawang yan, pinagtataka kung kanino nagmanang may magandang boses na hindi wala namang yung... Sa lola po, Among, sa lola. Sa lola. Yun. Hindi nyo na inabutan, pero sa Oo, lola. sa lola, paniniwalaan ko yun. Kasi kung sasabihin mo sa mami, malaking question yun. Among, may isa pa akong babatiin. Best friend nyo yan ngayon eh. Pagka-gwapong bata. Si Kobe Canales. Si Kobe. Mm. Nakalagak ngayon sa kumbento yun. Ay, nandun siya ngayon. Pag-reader ang nanay niya ng 12 o'clock, nandun din siya sa amin. Ayun. Nakikinig daw siya sa atin. At nung nakita ko, hindi siya makapaniwala. Ako daw yung boses sa radyo. Parang disembodied voice. Nakakatuwa yung Lumagpas bata na siya yung lumilingon pang ganun. Siguro sabi niya, hindi pala multo yung kasama ni Among Jean. Ayan. Kung meron pa po kayong mga text na mga kwento, ihabol po ninyo habang tayo nagbe-break. Kapuri-puri
maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inumin, nagbibigay lakas. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. At among, tawa tayo ng tawa kanina kung sino-sino yung nagte-text sa atin na funny messages. Yan si Eliel. Hindi ko na babasahin yung text niya, pero Eliel, Sagutin ko na lang. nyadya ka naman. Mas masanting naman ni mas masanting naman ni San Martin, no? Depore. Palak. At si Ate Jonel humihingi na ng first class relic. Ayoko muna. Si Among Jean na lang yung hihingan. Ay nako. At eto si Sister Tess, yung ating missing partner in crime. Sabi niya, hello everyone, kasi kanina pinag-uusapan natin yung mga tungkol sa mga kinakausap mong ahas. Siya pala yung may kinausap, daga, pusa, etc. Gusto daw niyang i-share ito, yung kanyang experience. Nung buntis pa daw siya sa panganay niya, may pumasok na ahas sa loob ng bahay, mga 10 feet long. Ay, Diyos kong haba nun. Sawa yun, sawa. Pag ganun. Oo. 10 feet long yung layo sa kanya. Kinausap daw niya na huwag papasok dahil takot siya sa kanya. Alam nyo, parang naintindihan niya ako, sabi ni Sister Tess. Dahil pagkasabi ko, umalis ito ng kusa. Another instance, isa sa mga alaga kong pusa. Simula kasi ng kitten pa lang siya, palagi ko kinakausap na para bang tao. Talaga pag naririnig ako ni Mister, nagre-react daw na baka raw sasagot siya sa akin. Lately, pag tinatawag ko ang pangalan ng alaga ko, nagmimiyaw bilang tugon sa akin. Pag umaga, di pa ako gising, kumakatok sa pinto ng kwarto namin or tatapat siya sa labas ng kwarto namin at magmimiyaw hanggat hindi ako sumasagot, di siya titigil. Ngayon naman may alaga kaming baboy damo. Pinaaamo ko siya, kinagat ako sa daliri. Buti di naputol. Pero di ako tumigil hanggat di ko ito napaamo. Ngayon naman napaamo ko na... Baboy rin mo, pinapaamo. Talaga itong babaeng to? Dapat pala ang pangalan mo, hindi Maria Teresa Martina Teresa. Sabi niya, in short, totoo nga kahit ang pinakamabagsik na hayop ay pwede natin mapaamo tulad ng ginawa ni San Martin. Oo nga. Kasi naman Sister Maria Teresa, 'di ba? Yung mga hayop, creatures din ng ating Panginoon.
At among yung ginawa niya, Tita Shirley, di ba? Yung yung pinagdarasal ni Pope Francis, pinapadasal niya sa atin yung magkaroon ng dialogue. Si San Martin, pati yung mga animals, dialogue. Ang mga santo, ganun, ha? Mhm. They can dialogue with, maski nga sa demonyo, they can talk, no? To the devil. Opo. Tayo pinagbabawalan ng Santa Iglesia na gawin yun di ba? Yung do not Ay, do not dialogue. consort with Yun. with him. Do not consorting is bawal, no? Pero if you sense the presence, tapos yung, halimbawa, yung tinutukso ka, Mhm. ganito. Lumayas ka. Batiin Vada mo. retro, no? Vade Satana. retro. Satana. Oh, Vada tama. retro, Satana. Tama. Get behind me, Opo. Satan. Yung binabawal among, di ba? Yung huwag kang makikipag-usap kasi baka mamaya ikaw yung makonvince. Mm. So, do not dialogue. Ibig sabihin, huwag kang makikipagtawaran. Wag Huwag kang mag-spirit of the glass, Yun. wag kang mag-ouija board. Yan. Do not dialogue with Wag the mong devil. kausapin ang biyanan mo. Ay, sorry. Joke lang po. Malalagot na naman tayo niyan. Kaya ako, dami kong di tinetext. Marami kayong biyanan? Hindi, mga demonyo. Sus Mariosep, pag tayo mayayari na naman ni PJ niyan, babatiin na naman tayo. Yeah. Mhm. So, yung ating mga texters, ang dami pong mga tanong. Yung iba, bukas natin sasagutan, no? Pero yung iba, etong tungkol kay San Martin. Totoo daw po ba, Among, na si San Martin, dahil din sa kababaan ng loob, kaya siya napapasok sa kumbento o sa seminaryo? Oh yes, siyempre. Because he's been well known sa kanyang humility, no? Nag-apply siya bilang maging oblates lang Parang association lang ng mga Dominicans. But then, with the promptings ng ibang friars who had known him, nag-encourage sa kanya. Kaya nabuhayan siya, no? Na pumasok. But then, dahil half-breed nga siya, may halo, medyo maraming kumontra dun sa kanyang pagpasok hanggang sa nalagay lang siya sa level ng pagiging brother. Right. I'm sure, siguro ewan ko lang dun sa kung sa talambuhay niya nag-express siya ng desire na maging pare. I don't think so. Or kung meron man siguro, pero pinailalim na niya sa kagustuhan ng Diyos. Opo. Baka Yung naman, kanyang, Among, kahit may kagustuhan man siya, kasi alam niya sa panahon yun, hindi talaga pwede, di ba? It was not the right time yet. Mhm. Yun, yung kababaan ng loob, tinanggap niya kung ano. Yes. And gusto ko sa kanya kasi, di ba, ako lagi kong sinisermon sa aking mga alaga. You make do with what you have. Pero ako mismo kung minsan nahihirapan. pag kunyari may limitasyon, siya talagang, kumbaga, Tita Shirley, di ba, yung limitasyon niya, minaximize niya. Oo. To the limit. To the limit talaga. Kumbaga, sinagad-sagad niya kung hanggang saan siya aabot. So, yung pagpapakumbaba niya, hindi lang basta panay-sinay-si effect. Di ba? Ganun yung ginagawa ng mga marami sa atin mga nagsisilbi sa simbahan. Siyempre. Para maging kaaya-aya ka, para magustuhan ka ni Among, para matuwa sa'yo yung mga kasama mo. Panay-nice effect ka, pero sa loob mo, naghihimagsik. Yeah. Si San Martin, hindi ganun. Nice naman talaga siya, pero Very. sinagad niya. Talagang Oh, very nice siya. Nandun din doon yung pagiging nice and gentle niya. pero Pero prinsipyado siya. Yun. When he says it, he means it. No? mhm. Hindi siya compromising. Hindi po talaga, Among. At yung nakakatuwa dyan, hanggang ngayon ramdam natin yung kanyang presensya, di ba? Nung bata pa ako, pag sinabi mong San Martin de Porres, alam ko siya ay isang santo, napakabait kasi kinukwento ng lola ko. Pero later on ko na nalaman, ang dami palang limitasyon na kailangan niyang daanan, di ba? Nahirapan siya. Si Chimbaby, Sister Shirley, may binabanggit ka kaninang hospital. Sa Manila. Anong pangalan? San Martin de Porres Hospital. Libre yun. Libre. Sabi nila, libre. Marami silang Hanap free. natin. Right. Mga wards, gano'n. Hey, that's beautiful, ha? Alam mo, mahirap. Dominican sisters ang Ang nagraran. No? Nagraran. Para sa marami silang mga parang free clinic at parang free clinic, gano'n. Oo, yung
natatandaan ko din, maski sa UST, yung tinatawag nilang clinical division, no? Andun din si San Martin yung kanilang parang patron saint nila doon. Medyo mahirap, no? Diba, hospital ka, dahan-dahan ka magpangalan ng mga pangalan ng mga santo if you cannot live to their to their spirit. Diba, San Martin de Porres Hospital, alam mo si San Martin de Porres nagtrabaho ng walang bayad. So, Saka si San Camilos. San Camilos Camilos, din. yan. Camilos. So, yung mga hospital na mga ganon, especially when run by religious, no, talagang nagbibigay sila ng Sila yun, tulong. oo. Kaya, they live to the expectation of the saints. Pero pag hospital ka, binigyan mo ng pangalan ng kung ano-anong mga pangalan ng mga santo, tapos you do not live dun sa spirit ng santong yon, napakahirap. Baka alam naman ng mga Pilipino, no, sasabihin, pag galit sa'yo sa ospital, tinanggihan mo dahil wala silang deposit o wala silang advance, tapos ang pangalan ng hospital mo sa Eugenio. Sasabihin nila, Minumura si San mumurahin, no? Sasabihin, mga walang tatatatat na mga yan sa San Eugenio na yan. Ayan, nadadamay tuloy yung santo, no? Oo. Kaya, pag ako'y mamatay, huwag niyo kong bigyan ng pangalan ng hospital, ha? Huwag niyo ipangalan sa hospital ninyo kung hindi ninyo kayang gawin yung spirit ko. Ay, nako. Tama. Oo, mahirap, no? Kasi masisira lang yung nawawalan. Nagkakaroon ng... Hindi ba si San Eugenio, ang bait-bait nun? Pinibili niya ng gamot yung libre yung mga... But dito sa hospital na pinangalan sa kanya, ultimong straw, sinisingil pa kami. No? Kaliit-liit na bagay. Pero si San Martin talaga, very inspiring talaga. And I'm sure that hospital or mga institutes na ganon ay talagang they've been maski si San Matias, I know of ang daming San Matias foundations for rehabilitations ng mga drug addicts, ng mga people with problems with their addicted sa kanilang mga bisyo. Addiction. Kung sila for public service talaga yung mga ginagawa nila. Siguro may bayad man parang pang-maintain Usually, lang. let's say kung wala silang gamot na available para sa iyo. Bibigyan ka. Hindi ka nila turn down. Oo. Ikaw ang Kukunin. bibili. Pero outside of that, Right. free siya. Kukunin at kukunin ka. Oo. Sana dumami pa yung mga ganyang ospital. No? Ayoko. Di bali, Among. Pagdadasal natin. Santa Karen Memorial Hospital. Yan. Memorial kagad. Buhay na buhay pa ako. Oo. Ako, pag kung yayaman ako, tatamaan ko loto. Papagawa ko ng ospital, ipapangalan ko kay Archbishop Pasiano Aniceto. Aposeto Hospital. Tumaya ka muna, Among. Lahat libre. Kung tatama ako, no? Kailangan naman akong pambili. Ay, nako, Among. Ay, Tita Shirley, ang ating kwentuhan ngayon talaga, nako, ubod ng katatawanan. Pero yung ating tinalakay, no, na itutuloy bukas kung ano nga ba yung sinasabi ng ating Santo Papa na dialogue na yan, na ginawa at talagang pinangatawanan ng ating saint for the day, si San Martin de Porres. Actually, Nag-text sa atin si May birthday. J.D. Welder. si birthday boy. Ay, Oo. birthday boy. Thank you daw sa pagbati natin sa kanya. Nasa sementeryo daw siya na kanina. Kasi kanina siya nagpasyal sa mga yumao nila. Hindi po kay Eco po Malino, Signal Ken, Santa Cruz, Lubao. Medyo malayo na. Medyo sa dulo na nakasilalo siya. Dulo ng walang hanggan. Pero, happy birthday ulit, J.D. Welder. Happy birthday. Hihintay namin yung 3 piraso ng cake. Pero, umabot na naman po tayo sa ating oras ng pagwawakas sa araw na ito. Itutuloy natin yung kwentuhan natin bukas. Promise, Among Jean. Pangako po ni Among Jean yan. Babalik siya para magkwento uli. Pero sa oras na ito, tapusin po natin ang episode sa isang dasal. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Gayon pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko.
Basbasan mo po kaming lahat, lalo-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan, o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin po sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po silang lahat sa kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagdaanan po mo po kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoon Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdón, kaawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. At maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Sister Shirley. At ito naman po si Among Jean, hanggang bukas. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Umayo't ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus.